Magandang araw mga banateros, ako po si Banat Bay. Mga kababayan, mainit na naman ang issue tungkol ho dito sa ni Zaldico, pagka-aresto ni Zaldico daw. Pero eto nga, ang mga nangyayari ay lalong lang naguguluhan tayo sa ano ba talaga nangyari. Nakulong ba, nahuli ba, ano ba? Ang gulo-gulo ninyo eh. Yan ang nakikita natin sa social media at pati sa balita ay nakikita natin na naaresto daw. Pero may mga nagsasabing hindi naman daw. Nako. Ay nako, eto nga eh. Mismo ang gobyerno ang nagsasabing hawak na siya ng mga otoridad. Pero biglang kumontra ho itong si dating spokes na si Harry Roque at sinasabi niyang hindi raw ito totoo at tinawag pa niyang fake news as in letter P. De, tinawag niya po itong fake news at sabi nga niya, si Marcos mismo ang nagpapakalat ng fake news. Ang tanong ng bayan ngayon, sino ba talaga ang totoong nagsasabi? Ha? Si Marcos ba? Si Spokes ba? Si dating Spokes ba? O baka naman yung mga chismoso-chismosa sa kanto? Kasi marami na rin nagtatanong sa atin eh. Sabi nila, ano ba talaga Banat Bay? Nakulong ba? Nahuli ba? Naku, yan din ang ating ikikwento ngayon dahil meron tayong sasabihin, unya-unya, para mas maliwanagan tayo sa balitang ito. Kung ganito, kabigat ang issue pero magkasalungat ang lumalabas na pahayag. Lalong dapat maging mapanuri ang publiko dahil kung totoo nga na arestado si Zaldico, napakalaking balita nito. Bakit? Ito siya yung magtuturo kung sino talaga yung kanyang hinahatiran ng pera. Pero kung hindi naman pala, bakit may ganitong klaseng impormasyon na nilalabas? Ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa likod ng mga pahayag? At sino ang may interes na kontrolin ang naratibo? Nako? Yan ang hihimayin natin sa vlog na ito, mga kababayan. Alam mo, mga kababayan natin, mga banateros, mga yung mga talagang regular viewers na natin dito, bati-bati naman kayo diyan. Hi kayo at sabihin nyo, anong ginagawa nyo ngayon? Asan kayo? Para makita ko ho kung sino-sino ang nakakapanood ng ating video. Dahil alam nyo, dami nag-aabang sa ating video patungkol po dito kay Zaldico. At ako, may sarili kong interest dyan. Kasi yan yung nagdemanda sa atin ng 4 na kaso. Kaya kung ako tatanungin nyo, gusto ko hindi lang ho yan mahuli. Dapat ho yan ay maparusahan hanggang kaduluduluhan. Pero ngunit dapat subalit. Nais ko muna siyang magsalita. Yun. Kailangan malaman natin ang katotohanan kung sino pa ang nagmanipula ng budget ng mga nakaraang taon at saan napunta, sino ang mga nangulimbat, sino nakatanggap ng maleta. Dahil siya ho talaga makakapagturo mismo. Dahil siya nagutos doon sa mga ex-security niya na 16 ba yun o 14 na ex-marine at 4 ata ang sundalo. Nakakalimutan ko ng eksaktong bilang. Pero gayon pa man, siya talaga ang nakakaalam nito. Kanino niya hinahatid, sino nagutos sa kanya na magkaroon ng mga allocation, mga insertion, sino nga ba ang tunay na salarin at mastermind ng mahiwagang korupsyon ng mga nakaraang budget, di ba? Ako, alam ko kung sino. Kahit sinasabi ni Yorme na hindi si Marcos, ako naniniwala ako si Marcos eh. O, di ba? Kasi maraming nagko-komento dyan tungkol doon sa interview namin kay Isko. Bakit daw hindi namin na binanatan si Isko on the spot. Alam mo, itong mga nagko-komento na ito yung mga sarado isip. Ako naniniwala ako na dapat pakinggan natin. Huwag natin bastusin. Inimbitahan mo, tas gusto mong bastusin doon sa kahit hupa dilawan o pinklawan niyang inimbitahan natin in-interview, huwag natin bastusin. Hindi naman po tayo ganun eh. Di ba? Babanatan natin yung kanilang mga sinabi. Papasinungalingan natin yung kanilang sinabi. Pero huwag natin bastusin. Hindi naman po tayo ganun na katulad nung mga vloggers na mga bastos.
Itsura pa lang, bastos na, bungi na, kalbo pa, ay mga ganun, bayot pa. Doon talagang kabastos-bastos yung mga pagbumuka nila. Tayo, hindi po tayo ganun. Dahil una sa lahat, ito po'y SMNI. Ang Vox Populi po ay SMNI. At ang SMNI ay nire-respeto ang kanilang freedom of speech. Demokrasya sa SMNI. Iniimbitahan kahit sino. Nagkataon lang ito lang yung dalawang may bayag na humarap sa atin, si Tiangco at si pangalan nito si Isko. Actually ako gusto kong susunod na maimbitahan natin si Irice. Kasi gusto rin natin marinig mula sa isang pure dilawan. Dilawan no kasi si Irice talaga. Gusto niya maging pangulo sa susunod, si Barroas eh. Gusto ko siya maimbitahan at matanong talaga, ano ba, anong. Pero, again, hindi ko natin babastusin. Kasi demokrasya tayo. Tayo nasa isang bansang demokrasya. Yan ang ating pinaglalaban. Nagagalit nga ho tayo pag ginigipit tayo mga Duterte supporter ng administrasyon na ito. Wag ho tayong tumulad dun sa kinaiinisan at kinagagalitan natin. Kasi kung tayo tutulad doon sa kinagagalitan natin, anong klaseng tao tayo? Hipokrito ang tawag doon. Kaya dapat bibigyan natin sila ng kalayaan na magsalita ng kanilang mga nais sabihin, nais himudi ng puwet, pero tayo, magdi-disagree tayo. Pero sa kagalang-galang na paraan. Tulad nga ng sinabi natin, nung panahon na nag-interview tayo kay Isko, pasensya na, we beg to disagree that sa tingin talaga namin, si Marcos ang mastermind ng lahat nitong mga katiwalian nito. Kahit sinasabi niya wala pang ebidensya na nagtuturo ngayon. Pero sa tingin namin, meron na. Di ba? Malinaw po yan. Pero again, respect must be in the studio of SMNI. Because SMNI are very professional at hindi po bias na istasyon tulad ng mga bayarang media. Tama? Mali? Tama. Oo. Tapos sinasabi pa ng iba na hindi daw namin napilit si Isko. Ang tanga-tanga nyo naman. Ba't tayo pipilitin yung tao kung ayaw niya? Hindi po tayo ganun. Kasi ganun kayo eh. Ganun yung mga pinklawan, mga tanso eh. Pipilitin nila as in gusto nilang manakit. Pag hindi nila napilit, kakanselin nila o kaya sasaktan nila. Hindi kami ganun. Kami ho'y mga sibilisadong mga tao. Lalo na po at nasa istasyon kami ng SMNI. Alam nyo naman, napaka-professional yung mga yan. At sa katunayan, pagdating po dyan, hindi nga po kami nagbumura. Hopefully. Dahil nga po, yan ay napaka-professional. Diba? Hindi natin pwedeng gawin yan doon sa istasyon. Pero tayo, sa mga vlog natin, pwede. Pwede tayo kasi may kalayaan din tayo. At ang maganda nito, hindi din kami pinipigilan ng management ng SMNI na sabihin ang gusto namin sabihin sa kanya-kanya naming mga vlog. Wala ko sa amin, hindi ko kami sinasabihan, dapat ganito sabihin ninyo sa vlog nyo, o dapat ganire ang inyong pagiging professional kasi kayo ay SMNI host na. Hindi po ganoon ang SMNI. Alam mo, ang SMNI ako talagang hanga ako sa respeto nila sa freedom of speech. Sobra. Kaming mga host mismo, malaya kaming sabihin ang gusto namin sabihin doon sa istasyon as long as we will not use tawag dito yung mga mura-mura. It's because nasa ano pa rin po sila, nasa cable channel pa rin po sila. So may mga nakakapanood pa rin mga bata. So hindi dapat kami magmura doon sa ano na yan. Dito sa aming sarili, hindi nila kami pinakikialaman. Kaya napaka taas ng tingin ko sa SMNI sa pagrerespeto sa freedom of speech. Yan po talaga ang isang bagay na kanilang pinanghahawakan. Kaya nga tulad doon ngayon, di ba? Kanya-kanyang haka-haka, talaga bang nakulong si Zaldico? Maraming nagsasabing oo, nakulong. Maraming nagsasabing hindi nakulong, fake news. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ating ipapaliwanag ang ating opinion at ang ating saloobin at ang ating palagay kung totoo po bang nakulong si Zaldico o hindi. Nahuli po ba talaga siya o fake news? Na tulad na sinasabi ni former spokesperson Harry Roque. Diba? Ano po ba talaga ang tunay na nangyari? At yan ang ating ilalabas dito sa Banatbay. Dahil dito sa Banatbay, ipapaliwanag sa inyo sa lingwaheng mauunawaan at maiintindihan ninyo mga kababayan.
Dahil ako natutuwa ako pag nababasa ko yung mga komento ninyo at sinasabi nyo, Banat Bay, pag ikaw nagpaliwanag talagang naiintindihan namin. Pag sa iba ang gulo-gulo. Ganun talaga eh. Hindi kasi yung iba mahilig lang gumamit ng high polluting words o yung mga para lang masabi mong matalino kasi English spokening to ah. Hindi ho yun ang intensyon ng Banat Bay. Si Banat Bay po ang intensyon, maintindihan ninyo. So pipilitin natin yung mga lengguaheng mahirap intindihin ay ipaunawa sa bawat isa sa atin na sa lengguaheng mas mauunawaan at maiintindihan natin. Kaya dito tayo sa Banat Bay makinig po ng patas. Again, patas po. Bakit po patas? Kasi hindi po tayo we are not going with the flow. Ika nga. Ano ibig sabihin nun? Hindi po tayo yung sakay lang sa uso. Kung ano yung usong trending, yan ang ating sasakyan. Hindi po tayo ganun. Minsan nga may saliwaho akong opinion sa mga bagay-bagay sa politika dahil ako naniniwala ako dapat ang lahat ng ating konklusyon at opinion pagdating sa politika ay naaayon sa mga ebidensyang lumalabas. Circumstantial evidence, whether it is social media or mainstream media, basta kailangan natin timbangin ito mula sa mga iba't ibang balita. Yun po ang ating basihan. At akin po ipapaliwanag to sa inyo, ngayon, kayo na po ang mag-conclude. Totoo bang fake news ang nilabas ni Marcos? Totoo bang sinasabi ni Harry Roque? Alamin po natin yan. Unahan na natin kagad. Ito hong sinabi ni Marcos, yung kanyang pautot. Sige, pakinggan nga natin tong akala mo linis-linisan na Pangulo. We will bring Zaldico home. Una sa lahat, alam mo, dito ka talaga matatawa sa bayan natin. Bakit? Sa bayan natin, kriminal gusto mo iuwi. Yung bayani, gusto mong alisin sa bayan. Anong gusto mo? Magsama-sama lahat ng kriminal dito sa Pilipinas? Hindi, di ba isipin mo mabuti ito Nakakatawa lang na logic ito. Although I'm not saying we should not bring home Zaldico. That's not what I'm saying. Pero if you would see the hand of God, the logic, the irony of what's happening, mantakin mo, etong akusadong allegedly talaga, at alam naman natin sa panahon niya at kahit mismong si VP Sara Duterte nagsasabing may control ng budget ng bansang Pilipinas ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico, ito pa yung gustong iuwi. Ano ba talaga gusto ninyo? Patayin? O pabaguhin yung kanyang testimony? Gusto nyo iuwi yan? Kasi yung dapat niya i-bring home nyo ay yung dating Pangulo na siyang nag-ayos ng bayan natin. Kung talagang tunay kayong mga makabayan at para sa bayan, doon kayo dapat sa nag-ayos ng ating bayan. Walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Pagbalibaligtarin nyo na ang kasaysayan, alam ng lahat ng Pilipino na si Pangulong Duterte ang umayos ng bansa natin. Yan ang isang bagay na hindi mapapagkaila ng kahit sino man. Whether you are a Duterte supporter, whether you are a Leni Robredo supporter, whether you are a non-political person, alam ng lahat ng tao na panahon ni Pangulong Duterte, umayos ang ating bayan. Hindi man ito perpekto, ngunit umayos ito. Alam ng lahat ng tao yan. Hindi lang nakakaalam niya mga bayarang tanso at saka yung mga bayarang media. Kasi nakatapal sa mga mata nila at tenga nila yung libu-libu na galing sa flood control project. Kaya nga sa totoo lang, this is hypocrisy in our nation. Galit na galit ang tao sa flood control project. Galit na galit ang mainstream media sa flood control project. Pero yun naman ang binabayad sa kanila. Di ba? Hypocrisy. Sa bagay, panahon pa lang ni Kristo, napakarami ng hipokrito Ngayon pa kaya. Di ba? Pakinggan natin ito yung bringing home ni Marcos. Yan po ang mariing pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video message tungkol sa pagpapauwi sa dating kongresista. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Nasaan na daw ba itong siko base dito sa impormasyon mula sa Pangulo?
Ruth, base nga doon sa inilabas na video message ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling hawak ng mga otoridad sa Czech Republic ang pugante at dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico. Pero gaya nga ng sinabi mo, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas etong si Zaldico at sisiguraduhin daw nilang papapanagutin ito sa mga ginawa niya sa mga Pilipino. Base dito sa video message na inilabas kanina lamang umaga ni PBBM, sinabi niya na inutusan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa Czech Republic nang sa gayon ay matutukan ng husto ang kasong ito ni Zaldico. Magpapadala rin umano sila ng high-level coordination team na magbabantay sa kasong ito ni Zaldico. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ruth, dito nga lang mga nakaraang araw naglabas din na pahayag itong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na fake news daw itong kinakalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dito sa panibagong pahayag ni Roque, pero sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Ang malinaw ay yung sinabi ni PBBM na hawak pa rin ng mga otoridad sa Prague etong si Zaldico. Ruth? Basta unahin ko lang muna yung sinasabi mo na hiningan nyo ng pahayag tungkol doon sa sinasabi ni dating Secretary Roque na fake news, ano? Pero may sinabi ba ang Malacanang, bakit ni picture man lang o anumang parang senyales or pagpapakita na nandun nga talaga si Ko, bakit wala? Yun na nga di ba? Yan nga yung, ako, honestly, nung una ko napakinggan yung sinabi ni Roque na fake news, wala siyang binigay na na evidence to back up his claim na fake news. Pero iba yung interview niya kasi sa SMNI. Doon binigay niya na yung ebidensya. Mamaya papakinggan natin yan. Pero dito, may nag-aakusang hindi totoo. May nag-aakusang fake news. Ang dali na masuplakin yan. Maglabas lang ng picture. Diba? Kasi, don't tell me, hindi pwede. Kung talagang totoong nahuli, kung talagang totoong remember, yan, Pilipino yan. So, kahit papaano may karapatan ho tayong malaman. 'Di ba? Lalong-lalo na ho ay may mga kasong nakasampa sa kanya. So, maaaring gawin ng ating gobyerno na humingi ng sapat na ebidensya na hawak nga ng otoridad ng Czech Republic. Pero, bakit wala? Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit wala? Ano ang meron at tila ang gulo-gulo ng pahayag ng Malacanang? Bakit hindi nila masabi ng diretso ano ba talaga nangyari? Anong cause ng pagkahuli? Kaninong otoridad? Di ba? Alam natin na sa Prague yan. Di ba? Yung palaka. Hindi ba? Iba pala yun. Di ba? Nasa Czech Republic yan. Oh. Bakit hindi mabigyan ng official statement from the embassy ng dito sa Pilipinas? Wala. Ba't ganun? Di ba? Daw. Yun nga rin ang ipinupunto natin, Ruth. Nag-message na tayo kanina, nangihingi na tayo dito sa Presidential Communications Office na mga picture sana ni Zaldico para bilang patunay na hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Tinatanong din natin kung bakit ilang araw na yung nakalipas mula ng inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha na nga itong si Zaldico dahil doon sa kakulangan ng dokumento, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang inilalabas na mga photos. Pero yan ang tanong pa natin kung anong magiging sagot ng Malasio tungkol dyan dahil hanggang ngayon, tikumpa ang kanilang bibig kung nasaan yung mga photos na nire-request natin. Ruth. Isa pa, Mase, itong high-level team na ipapadala daw sa Czech Republic, may iba pa ba yan detalye? Sino-sino kaya ang kasama dyan? At partikular, anong gagawin doon?
Wala pang ibinibigay na detalye tungkol dyan, Ruth. Very limited pa yung ibinibigay sa atin ng information maliban doon sa video message na ilibas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina kasi walang isinagawang press briefing si Undersecretary Claire Castro. So tingnan natin. Bakit walang ginawang press briefing? Malamang, magmumukha na naman siyang tanga. Kasi hindi na niya alam kung paano niya nila papalusutan ito. Feeling ko nasunog ito eh. Nasunog itong impormasyon na ito, dumating sa presidente, yung presidente sabik na sabik i-report para masabing may ginagawa tungkol dito sa issue ng korupsyon. Sabik na sabik siya, bigla niyang inilabas, tapos hindi pala totoo. Kaya tuloy, ngayon, ang dami na nilang palusot kesa sasabihin nila, mga ilang buwan pa yan bago may uwi. Gagawin namin ang lahat ng paraan pero it will take time because of diplomacy. Lahat ng palusot gagawin nila. Tingnan ninyo, watch. Kaya nga ngayon, tingnan nyo, hindi nag-press briefing yung pinakatangang opisyal sa Pilipinas. Bakit? Kasi magmumukha na naman siyang tanga. Mahina na nga ako, Kote. Tanga na nga na logic, magmumukha pa siya lalong tanga dito sa fake news di umano na sinasabi ni Harry Roque, di ba? Oras na makita natin siya, baka makakuha tayo ng additional details. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Eto pakinggan nyo itong bagong balita nito. Wait lang. Ito. Kasi importante rin ito na maunawaan Ito. Posibleng hindi naman umano nakadetain si Zaldico sa Czech Ayan. Republic. Ayon naman yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbi. Ayan, pinapakinggan natin ngayon lahat ng angle. Pinapakinggan natin ngayon this time itong kakampi niya. Ito mismo yung kakampi niya, kagrupo niya, kasamahan niya doon sa Ako Bicol Party List. Ano sinasabi? Nahuli ba siya o hindi? Confirm ba? Ano ba talaga? Explain! I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Meaning, siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report that the Ministry of Justice of Czech Republic sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Ayon kay Garbi, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala namang ibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbi ng usapin na umano'y Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala. Namamanghari no kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to at talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Kasi kung kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na Galit ka? Galit? Ayun na nga. So, ultimong kanyang kasamahan, meron daw nakausap, nakamag-anak. Actually, pinakinggan ko yung buong interview na yan at yung nakausap daw niya kamag-anak, ay sinasabi talagang hindi totoo. Hindi daw totoo na ang sinasabi ay safety daw. Okay naman daw, walang problema kay Zaldico. Kaya importanteng maunawaan natin ito, mga kababayan Kasi ano ba talaga? Kasi magulo 'di ba? Magulo. Let's really settle the news.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.